4 steps to exercise our voting power. Una, alamin mo kung anong oras at saang presinto ka boboto. Pwede mong hanapin ang iyong pangalan sa voters list or magtanong sa information desk personnel sa kung saan kang presinto nakatalaga. Ay mula tip number 1. Bago pa dumating ang araw ng pagboto, maaari ka nang maghanda ng listahan ng mga pangalan ng iyong napupusuang kandidato. Step number 2. Pumila at kunin ang iyong balota na may kasamang secrecy folder at marker pen. Ay mula tip number 2. Laging magdala ng inuming tubig dahil di maiiwasang mahaba ang pila at dagsaang tao sa bawat presinto. Step number 3. Ngayon na mayroon ka ng balota, oras na piliin ang iyong mga kandidatong iboboto. Siguraduhin i-shade ng maayos ang buong bilog katabi ang pangalan ng kandidatong iboboto upang maiwasan ang technical error. Ay mula tip number 3. Do not use your phone while voting and do not take a photo of your ballot to avoid election offense. Tuli, cast your ballot. Pagkatapos mong i-fill out ang iyong balota, ibalik ito sa loob ng secrecy folder, dalhin sa Board of Election Inspectors kung saan nandoon ang vote counting machine. Hintayin magproseso ang iyong balota at ang poll clerk na ang maglalagay ng indelible ink sa iyong daliri, patunay na ikaw ay tapos nang makaboto. Huwag agad umalis, hintayin ang voting receipt para ma-review kung tugma ba ang pangalan na nasa iyong balota at sa iyong voting receipt. And after reviewing, drop it in the voting receipt box dahil hindi pwedeng ilabas ang kopya ng iyong boto para mapanatili ang privacy at maiwasan ang vote buying. Diba? Simple at madali lang ang pagboto. So, always exercise your voting power. At pagkatapos, pwede mo nang picturean ang iyong inked finger upang i-share sa iyong social media accounts. Sa pamamagitan nito, pwede ding mahikayat ang iba na bumoto na.